Manalangin po tayo. Manalangin po tayo bago tayo mag-umpisa. Okay. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon. At sa kabila ng maulan na hapon, Panginoon, ay marami pa rin po kami dito na makikinig sa mga aral mo sa buhay, Panginoon. At doon sa mga dating pa, Panginoon, ay po silang tinataas sa inyo para ingatan mo po sila. Dalihin mo po sila dito. Panginoon, naway ang mga makaturuan mo ngayong hapon ay ano pong may sa isip, may sa gawa, Panginoon. May sa puso na rin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, lahat po, dito po tayo magkumpulan sa gitna. Sama-sama po tayo dito sa gitna. Ayun po, lapit-lapit po tayo dito. Ayun po, sa pag-alis ng ating mga magulang, spiritual na magulang, ay isa po sa kapag-bilinan na mangarap po sa inyo, magbahagi ng salita ng Panginoon po sa inyo ngayon. At ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang God is merciful. Sabi ni Kuya Aaron kanina, ang Diyos ay mahabagin. Mahabagin. Parang tama na mahabagin Diyos. Parang tama na pero bubusisiin natin. Kasi ang salita pong yan ay isang napakalawak na salita na sa salitang Tagalog ay parang limitado lang ang limitado lang ang ibig sabihin. Tay, Nay, dito po tayo. Grace, dito po tayo. Ayun. Okay, bago po umpisahan. Ayun po. Kumusta po ang mga bahay-bahay? Yung isang kasel group, kahit humingi ng tawad dahil pag ganun daw umuulan, bumabaha sa kanila. So, ayun. Kailangan mo rin na makalat ng gamit. So, we have given him mercy. Okay, sa inyo po, ano ang kahulugan ng mercy? Merciful kasi, ang ugat na salita niyan is mercy. So, ang sabi ko yun, ay Diyos na mahabagin. Tama po yun. Pero sa inyo po, parang cell group na lang ito, kakunti lang tayo. Sa inyo, ayon sa aking mga datos, sa English daw ay pity. Awa yun, awa. Meron ding grace. Ang grace kasi parang parang biyaya yan. Yung compassion, yan yung katapat ng haba. So, sa Tagalog, awa, haba. No? Pero kung titignan po natin, ang pinakaugat, o yung pinanggalingan, o yung pinaka-nais iparating ng ating Panginoon, o anong ibig sabihin ng mercy, ay hindi lamang po masasaklawan ng awa at haba. No? Meron pang mas malalim na kahulugan. So, at yan ay isa nga sa katangian ng ating Panginoon, yung pagiging merciful. So, tignan po natin. Okay, pero bago po yan, tignan natin. Kasi awa at haba, yan. O, biyaya. Kuminsan kasi ang grace na pagkakamalan natin mercy. Magkaiba po yan, pero magkakambal. No? Twin sila, pero hindi sila identical. So, ang sinasabi po dito, ang mercy ay not getting what you deserve. Hindi mo daw makukuha kung ano yung nararapat sa'yo. Tapos yung grace, ang sabi ay getting what you don't deserve. Parang labo, no? Parang labo. Okay. Mercy, balikan natin. Ang sabi dito, not getting what you deserve. Okay. Paano ito? Okay, balikan natin si Juan. No, si Juan. Kunwari, si Juan ay, nung siya inaanod, ayon sa kwento ni Reggie, ay, ayun, maaligtas siya sa kabilang pampa. Pero sa kanyang ginawa, nagnakaw siya ng kalabaw. Yung isa sa tatlong pagliligtas sa kanya ng kalabaw, ninakaw niya. No? At nahuli siya, siyempre. Nung siya ay nilitis na, at napatunayan na siya nga ay nagnakaw. So sabi ng huwes sa kanya, ikaw Juan, dahil ninakaw mo yung kalabaw, makukulong ka ng 2 taon, ayon sa sinasaad ng batas. So yun yung nararapat sa kanya. Yung 2 taong pagkakulong. Pero yung huwes, nakaramdam ng awa o ng habag sa kanya. Okay, Juan, sabi niya, kahit ikaw ay nagkasala at nararapat kang kulong ng 2 taon, ang ipapataw ko na lang sa iyong kulong ay 6 na buwan. So,
So, yan ang ibig sabihin na not getting what you deserve. Deserve niya ang makulong ng 2 taon dahil sa kasalanan niya. Pero dahil sa awa o habag, ginawa na lang 6 na buwan. Okay. Ano nang kinalaman ng grace? Okay. Grace ay biyaya sa isang salita sa Pilipino. Sabi dito ay getting what you don't deserve. Balikan natin siya. Naknakaw, nakulong ng 6 na buwan. Yun yung mercy. Ito ngayon yung grace. Sabi ng grace sa kanya, okay, nakasala ka, napatunayan, at ikaw ay makukulong ng 6 na buwan, pero dapat 2 taon. Pero ito pa ang bibigay ko sa iyo dahil maliban sa kami ay nakapag-unawa sa iyo, bibigyan ka namin. Yung ninakaw mong kalabaw, mapapasayo na. So, yun. So, hindi ibig sabihin, magnakaw kayo para mapasayo yung ninakaw. Ibig sabihin po, yung getting what you don't deserve. No? Parang, anak mo, inaasam-asam mo na papasa sa school. Mataas ang grade na inaasam-asam mo. Pero ang promise mo sa kanya, anak, pag naging 95 ang grade mo, bibigyan kita ng cellphone. Dumating siya, 85 lang ang grade niya. Pero binilan mo pa rin ng cellphone. That's grace. Yun ang binalaw. Okay. Pero hindi pa ho natatapos dyan ang ibig sabihin ng mercy. Mas malalim pa ho dyan. Tignan po natin. Okay. Ang mercy po ay may 2 kahulugan na sa konteksto ng Old Testament at New Testament. Ito po ang makikita nyo, yung mercy in Hebrew or in Arabic, yan ay sa Old Testament. 3 po dyan. Actually, mas marami pa, pero kinuha ko na lang po yung 3 mas mahalaga. Yung una, ito yung Raham. Hindi ko Racham yan. Raham. Raham. No? Yung Ra ay salitang pangalan ho ng Diyos, yung Ra. No? Okay, ang ibig sabihin, to love deeply. Hindi lang basta-basta magmahal. Malalim na pagmamahal. To forgive. Pagpapatawad pa pala ang mercy. To be compassionate. Mahabagin o maging mahabagin ka. Pero ito yung isa sa gusto ko. Ang ibig sabihin ng Raham ay sinapupuno. Womb ng babae. Parang anong koneksyon? No? Ng womb sa mercy. So ito yung simbolo ng mother's love. So kayong mga nanay ay isang makakapag-define kung ano yung mother's love. For me, it would be hard to define. Nakakalungkot lang isipin na kung minsan may mga babae, no, na ano man yung dahilan ng kanilang pagbubuntis, ay nagagawa nilang ipa-abort yung kanilang ina. No? So, nakakalungkot. No, dahil yung sinapupunan mo is mercy. Okay, paano napunta po dyan? Ang biblical reference po niyan ay si Hannah. Si Hannah nung siya ay nagdasal sa ating Panginoon na magkaroon siya ng anak at pag siya'y bibiyaan, okay, kung mabubuntis siya out of mercy of God at pagiging lalaki ito, iaalay niya ito sa Panginoon. Siya na yung si Samuel. Okay. Si Elizabeth din. So, ang dalawa ni Abraham. Matagal silang hindi nagkaanak. When Sarah prayed to God na kabuntis siya out of God's mercy. So, yun po yun. Okay, pangalawa ay yung Hesed. Sinasabi dito, loving kindness. Loving not kindness. Pwede niyo pong pag-ihiwalay niyo, loving and kindness. Or pagsamahin niyo. Loyalty and faithfulness. Wow, hindi lang basta-basta ang mercy ay awa. Loyalty pa pala and faithfulness. So, yung preaching ni Ate Reggie niyo last week, it's also about mercy. Okay. Ito, yung iba dito, kilala to. Agape. Okay. Yung nakakaalam nito, ang kadalasan na definition nito is unconditional love. It's like this. Parang si God, mahal kita, kahit hindi mo ako mahal. Basta mahal kita, ano ka man. Diba? Parang si God, faithful lang sa'yo kahit hindi ka faithful sa akin. That's agape. Pero kulang ho yun. Ang agape,
is about yung, sino na mahilig sa fiesta rito? Pag, ano to, yung eat all you can na, na restaurant. Diba? Yung kung sawa ka umaapaw na yung plato mo, balik ka pa ng balik. So it's like that. Yung love ngayon is umaapaw, yung feasting, yung pagmamahal ng fiesta. Yung talagang magpuntuwa ka sa dami, no, na talagang umaapaw. So, yun yung agape. Ito rin, sa gustong-gusto ko. It describes a relationship. Paano napunta ang mercy, definition ng mercy sa description ng isang relasyon? Okay, it's like this. When God said that mercy describes relationship, it's about husband and wife. Diba? Yung relasyon nun, it's about mercy. So, kayong mag-asawa, kung nandito pa mga mag-asawa, meron. Namnan ninyo yung relasyon nyo bilang mag-asawa. Yung relationship is out of mercy. Yung mag-ama, mag-iina, magkaibigan, magkapatid. So, malalaman natin yan, pag binaybay natin yan. No? So, kayo po, maglolo, maglola. So, it's about relationship. Ano man yung relationship na yan, basta matuwid. Ano po, at mabuti. So, lagi nung titignan na yung pakikipagrelasyon nyo, kung sino man, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, that relationship is out of mercy. Imagine mo kung mag-asawa kayo. Ikaw, na lalaki, padalang ka na umuwi. Pag-uwi mo, lasing ka pa. Tapos may tatatang kang asawa, paghahainan ka pa ng hapunan mo, alam mo sabi, that's mercy. Diba? Diba? O kaya, ikaw naman babae, perfect. No? Ang asawa mo, maghapon nagtatrabaho doon. Ikaw naman, maghapon sa kanto, nagtitismisan, nagpupusulos, nagbibingo. Pagdating ng asawa mo, gutom na gutom, takot na takot, walang naisain. Pero, ang lalaki, imbes na magreklamo, maghuhugis ng bigas siya, magsasahin. Pag uwi mo, galing sa taong age, ba, nakahain yung hapunan mo. Napakaswerte mong babae. That's mercy. Okay? Sarap, no? Okay. Pangatlo ay yung hanan. Okay, ang sabi dito ay to bend over to show tender affection and love. Pag makikita nyo yung to bend, di ba yung bend, capital letter, in-emphasize ko po yan. Ano yung halaga ng pagyukod, pagbend? So, kung ikaw ay isang hari, no? At nakaupo ka sa trono mo at kaharap mo yung mga subjects mo, yung mga sinasakupan mo, ano man yung nangyayari doon sa harapan mo, hindi ka tatayo doon sa trono mo. Hindi ka yuyuko. Kasi you're the man of authority. Hindi ka dapat magpapakita ng emosyon mo o whatsoever. Kasi you're a man of authority. But if you're a king and you do that, that's mercy. Si God, di ba, ginawa na yan. He went beyond bending over to show His love and affection. So, ibig sabihin, kung ikaw ay tatay, at may kasalanan yung anak mo, tatay ka, ba't ako ang maghahanap sa anak ko? Siya ang uwi, siya ang lumayas eh. So that's the typical reaction ng isang tatay. Pero hindi. Pinapakita ko ng Biblia na yung tatay, nung nawala yung kanyang alibughang anak, di ba? Sinalubong niya yung kanyang anak. So that's bending over to show tender affection and love. Okay, ito pa, mercy in Greek translation. So ito naman ay katumbas sa New Testament. Dahilanan po, ang New Testament ay sinulat sa wikang Grego. So ano po sinasabi dito? Sino makakapag-pronounce nito? Splank na. Splank na. Splank na. Pag pinonounce nyo is yung L-A-N. No, splank na. Okay. Ang definition dyan, ang sabi ay, a heart in which mercy resides. So, alam naman natin na yung mercy. Define na natin doon sa Old Testament. Sarap, no? The heart in which mercy resides. So, yun yung ay mga puso nyo kung may naninirahang habag o awa dyan sa puso natin. Tapos, din-describe din ito yung internal organs, laman loob. Yung laman loob.
No? Ano ang biblical reference ito? Si Judas, no, nung ng Judas, di ba nakakonsensya siya, di ba, sa kanyang kasalanan. So he was praying to God at pagpuno siya ng konsensya. That's a sign of mercy. No, di ba nagpigti siya? Pagpigti na sumabog ang kanyang laman loob. So yun yun. It describes the laman loob, the internal organs, which describes mercy. Spleen, tagliran. No? Literal, ang sabi, ang splank na ay tagliran. So anong relevance nito sa Biblia? Di ba, sa madyang galing sa Eva? At yan itinulos si Jesus. Di ba, nakapako siya doon? Sinipat siya dito. At kung sunilit ang dugo, may kahalong tubig. No? Kung nakakandaan niya yung pinasang, ibig kong sabihin, kapag magkahalo na yung dugo at tubig, ibig sabihin, tanda na po yun, na clinically o medically dead na si Christ. So, ibig sabihin, yung una sa tagliran is He died for us, for His mercy for us. So, hindi lang siya basta namatay doon, ng ganun-ganun lang. He died because of His mercy to us. Okay. Oiktirmos. Pangalawa. Oiktirmos. Ibig sabihin, a heart of compassion. Wow, pusong mahabagin. Yung sinasabi ni Kuya Aaron. Tapos, yung salitang ugat po ng oiktirmos ay oikos. Ang ibig sabihin, the house of God. Hindi niya napapansin, ang New Testament, ang laging tinuturo ni Jesus Christ, ang templo ay kayo. Ang church ay kayo. Because mercy should reside in your heart. Your heart should be the house of God. Okay, ito pa. Pangatlo, Elios. Ito na yung masarap. So, the mercy and redemption of Christ. Ito na yung pagsasalba sa atin ng Panginoon. Lahat ng ginawa ng Panginoon is act of mercy, act of love, an act of redemption for us. And the mercy and clemency of God in providing and offering to men salvation by Christ. Okay, may bago, clemency. Ano itong clemency? Diba, naikiwento ko kanina, si Juan ay nakulong ng 6 na buwan. Tapos dahil dapat 2 taon, pero dahil sa awa, ginawa 6 months. At dahil napuno ng grasya ang huwes, binigyan pa siya ng kalabaw. Pero paano niya magagamit ang kalabaw kung 6 na buwan siyang nakulong? Yung clemency, sabi ng huwes, okay, na 6 buwan siyang makukulong. Pinupuno niya na ngayon yung 3 buwan. Okay. Act of clemency. Okay, tapos na yung ano. Nakabungo na siya ng 3 buwan, pero natin siyang palabasin. Dahil naging mabuti siya sa loob ng kulungan para mapakinabangan niya yung kalabaw. Masaka niya. So, yun yung clemency, di ba? Ang presidente ng Pilipinas, taon-taon, meron silang pinapalaya sa Muntinlupa. Nire-review nila yun, kahit na ang preso ay nakulong panghabang buhay, ay kapag mag-serve na siya ng ilang taon, let's say 15 years or 20 years, pinapadaya yun. That's act of clemency. Yun, di ba? Sarap, no? Sarap ng may grace. Sarap ng may mercy. Okay. Ito pa rin yung isang matindi dyan. Ang mercy po ay pangalan din po ng Diyos. Mercy is the name of God. Di ba? Yung unang-una sa Hebrew, yung Raham, yun po yun. El Rahum. A God of compassion. Yung El po, ibig sabihin yan, God Almighty. No? Pangalawa is El Male Rahamim. Sa pangalan pala ng Diyos ang mercy. Kaya pala siya ang mercy po kasi siya yun eh. Hindi lang nakatangi yun. Hindi lang niya basta-basta katangi yan. Siya pala talaga yun. Okay? All merciful God. Ngayon, alam na natin yung ibig sabihin ng mercy. No? Hindi lang ito basta pakiramdam, kundi ito rin ay isang gawa, isang aksyon. So ano yung definition na yan, paano ba natin makikita sa Biblia? Ito po yun. Sa Matthew 18. No? Ito yung the parable of the unmerciful servant. Ito yung kwento na yung isang lalaki na may malaking pagkakautang sa hari. Nung pinatawag siya ng hari para singilin na siya, eh wala pala siyang may bayad. So ang sabi ng hari, o sige, lahat ng mga ari-arian niya, lahat ng mga anak at yung asawa at mga anak niya, takpin at ibenta. Para na pagbentahan niya, yun yung kabayaran niya sa aking pagkakautang.
Anong ginawa nung servant? Nagmakaawa siya sa hari. Humingi siya ng tawad. Ayun, dahil sa mercy ng hari, pinatawad niya ito. Hindi lang niya basta pinatawad. Wala ka ng utang sa akin. O sige, malaya ka na. Ano nangyari? Itong si servant, habang nakasalubong niya yung taong pinagkakautangan niya. Ano ginawa niya? Pinilityahan pa niya ata. Sabi, magbayad ka sa akin ng utang. Nagmakawa sa kanya, sabi niya, tawad, wala akong may babayad ngayon. Hindi, magbayad ka ngayon. Hindi, kakamkamin ko yung mga ganito. Diba? Sinaktan pa niya. Nakarating yun doon sa hari. Ayun, hinusgahan niya ngayon. Yung unmerciful servant. So, ganun po ang application ng mercy. Lahat naman po tayo may utang na po. Ako, may utang dito ako. So, all of us need this. No? Okay, ito yung katanungan. How great is God's mercy? Gaano kalaki ba ang kahabagan o yung awa o yung habag ng Panginoon? Ang sabi po sa Psalm 103:11, for as high as the heavens are above the earth. Kung anong taas ng langit, no? So great is His love. Wala naman makakasukat sa atin kung gaano kataas yung langit. Diba? As far as the east from the west. Nasaan ang east? Kung ito yung north, ito yung east. No? Kahit pamunta ka ng east, may east at east pa rin. Bakit? Bilog ang mundo eh. So, ibig sabihin, wala pong katapusan. Ang habag o awa ng Panginoon ay wala pong katapusan. Kahit pumunta pa sa west, no? Sa kanluran. Meron at meron pa rin kanluran. Diba? Ganito na lang. Pumunta ako sa kanan ko, nari. Yan ang kanan. Pupunta ako dito. May kanan pa rin, di ba? Saan ako magpunta? May kanan pa rin. May kaliwa pa rin. Merong harap pa rin. Infinite. No, ganon kalawak, kalaki ang awat habag ng Panginoon. Sa Psalm 136, sabi doon, yung buong chapter doon, di ba? Sabi, give thanks to the Lord, for He is good. His mercy, or His love endures forever. Sa ibang version, ang nakasulat doon, His love endures forever. Sa ibang version, His mercy endures forever. Sa ibang version, His faithful love endures forever. Sa ibang version, His faithfulness endures forever. Sa ibang version, His grace endures forever. Lahat ho ng katangian ng Panginoon, pwede niyong ipalit doon sa mercy. Yun siya. Yun ang Panginoon. So, endures forever. Ano pa? Yung forever na nga eh. Walang katapusan. Diba? Tayo matatapos ang Panginoon, nandun pa rin. Okay. Ito ngayon, ang isang magandang katanungan. Para kanino ba ang awat habag ng Panginoon? For whom is God's mercy? Sabi po sa Exodus 33:9 at cross-reference Romans 9:15. Sabi po doon, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Wow! Sino kaya sa atin dito? Sino kaya? Hindi kaya lahat tayo pwede? Tignan nga natin ang kasagutan niya. Masarap. God's mercy is for everyone. Pero ano po yung katangian na dapat kung lahat tayo ay ang awat habag ng Panginoon ay para sa atin. Eh bakit meron pa hong nahuhusgahan ng tao? No, bakit hindi may mga taong hindi nakakarating doon sa kanlungan ng Panginoon? Romans 11:32 says, for God has bound everyone over to disobedience, so that He may have mercy on them all. Anong ibig sabihin ng for God has bound everyone? Sa Tagalog, sa version ang sinabi doon, ikinulong. Diba, ang kwento ko nung kanina, Iwan, ikinulong siya dahil sa kasalanan. So you cannot have mercy unless you are bound. Hindi ka makakaroon ng mercy kung hindi ka ikinulong. Ibig sabihin, sa sitwasyon natin ngayon, kung tayo ngayon nakakilala sa ating Panginoon, tayo ay nakakulong dahil sa ating kasalanan. Para ma-enjoy natin ang kanyang habag at awa. Diba? Ang mahirap kasi sa atin, ayaw natin magpakulong sa Panginoon. No? Parang kung ikaw ay kriminal,
Ayaw magpakulong, alam mo mahirap sa kulungan. Ang gagawin mo, magtatago-tago ka na lang. Diba? So, ganun tayo. Magtatago-tago tayo dahil hindi natin na-enjoy ang mercy ng Panginoon. Ayaw natin tanggapin na meron tayong kasalanan. O, alam natin na meron tayong kasalanan, pero ayaw natin harapin ang responsibilidad ng ating kasalanan. That's where we enjoy the fullness of God's mercy. When we allow ourselves to be bounded, to be imprisoned by God. Siya naman ang kukulong sa atin, hindi naman yung literal na kulungan. Diba? Parang ganito yan. May enjoy mo ba yung sarap ng yakap ng asawa mo? O sarap ng yakap ng tatay mo, nanay mo, o hindi ka mismo magpapayakap sa kanya? It's like that. But gusto mong maramdaman ang pagmamahal ng tatay mo, asawa mo. Gusto mong maramdaman ng kanyang yakap. Kaya ayaw mo payakap. So it's like that. Sa kabila ng ating mga kasalanan, at ipinataw na ng Panginoon sa atin yung kanyang habag, kanyang awa, at nais niya, ngayon nga, kukulong niya tayo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang, sa bawat disobedience, para maibigay niya sa atin yung mercy. Ayun, ayaw natin, mamatakas tayo. Ano bang term dun sa ano, tatagod sa batas? Ha? Hindi, tumakas sa kulungan yan eh. Meron yan eh. Diba? Yung term na gano'n. Nasentensya nga pero tatago ka. Kaupagante, o parang ka-wanted. Tayo ngayon, wanted tayo sa Panginoon. No? Pagmuni-munihin po yun, mga kapatid. So, isa pa. If God's mercy is for everyone, let's read this. Psalm 103, verse 11. Hanggang sa Psalm 13. So great is His love for those who fear Him. So the Lord has compassion for those who fear Him. Okay? Matthew 9:13. For I have not come to call the righteous, but the sinners. If you accept that you are a sinner, and you at takot ka sa Panginoon, magpapakulong ka sa Kanya. Pakiyakap ka sa Kanya para maramdaman mo yung mercy. Kuminsan tayo, sa ating fried chicken, no? Sa punto ng isang kriminal, ayaw ko magpakulong kasi mahirap sa kulungan. Eh. Alam mo po lang mahirap sa kulungan, pero gumagawa ka ng mga bagay na labag sa batas. Pero ngayon, dahil alam mo, nakakagawa ka ng bagay na labag sa batas, pero ayaw mo magpakulong, dahil alam mo mahirap ang buhay. So, paano mo ngayon may enjoy yung mercy o yung clemency with God? Diba? Okay. So, desire for mercy. Naisin po natin ang awa at habag ng Panginoon. Let's desire for mercy. God says in Titus 3:8, all who trust in God will devote themselves to doing good. Okay. So, doing good, siyempre, sa konteksto ng Panginoon, pag gumawa ka ng mabuti, siyempre, mabuti din sa kapwa mo. No? Kasi may mga namimiloso ko, yung mabuti sa akin, posible yung hindi mabuti sa iba. No? So, sa konteksto ng Panginoon, ang mabuti ay excellent. No? So, dapat gumawa ka ng mabuti para sa ikabubuti na nakararami. So, yun yung nais ng Panginoon sa atin. Okay, Matthew 23, verse 23, it says, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens. But you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. So kung sa Panginoon ay napakahalaga ng pagdadala ng ikapu. So alam naman natin ikapu ay 10%. So, pinapakita rin ng Panginoon, sinasabi rin natin sa Panginoon na mahalaga din ang hustisya, ang awa o habag at ang pananampalataya. Tayo sa buhay natin, tayo ay nabubuhay out of mercy. Siguro sa kasalanan natin, pwede nang ang Panginoon ay kubiglat na lang at mawala tayo dito sa mundo. But we are living here on earth out of mercy. We exist because of God's mercy. Paano? Di ba sabi doon sa Genesis, sa creation, di ba nung nagkasala si Adan at si Eva,
Di ba, nagtatago sila dahil nahihiya sila. Di ba? Pero dadalawa lang sila sa bundok, nagkahiyaan pa. Di ba? Kahiya pa. Magkasawa naman sila eh. Di ba? Magkahiyaan pa. So out of mercy, pero kita mo yung mentalidad ng dalawa, na yung pwede na. Pero mo, nagsulsi sila ng dahon-dahon, no? Para sa kanilang saplo. Paano kung may higad yun? No? Para makikita mo na yung buhay, yung level ng buhay ng isang tao ay talagang napakababa doon sa gusto ng Diyos. No? Pero ang Diyos, dahil alam niya na yung mag-asawa ay hiyang-hiya sa kanilang sarili, hiyang-hiya sa isa't isa, ginawa niya. Diba? Nagkatay siya ng hayop at dinamitan sila ng balat ng hayop. That's, God is teaching us an excellent life. No? Tinitignan kasi natin yung Old Testament as the law. Pero God is teaching us an excellent life. Biro mo, we have that power to command si Adan. Gagawin mong damit, dahon. Diba? The best kaya ang shorts na leather, skirts na leather, diba? Okay. Ayun po, yun, napakalaga ng mercy. No? So, yung pagbibigay damit ng Panginoon sa mag-asawa ay as an act of mercy. No? So, ipinapakita ng Panginoon na maliban sa pagdadala ng ating ikapo sa kanyang tahanan, napakalaga ng pakikisalamuhan natin dito sa mundo, sa kapwa-tao natin. No? Yung pagpapataw mo, pagpapakita mo ng awa at kabanalan, o kaya kahabagan sa kapwa mo. Napakalaga po nun. Yung nangyayari po sa Mindanao ngayon, sa Zamboanga, di ba? Ayaw ko questionin kanilang prinsipyo. Pero naawa ako doon sa mga taong nalinlang na magmamarcha lang daw, bibigyan sila ng 10,000. Pagdating mo sa Zamboanga, binigyan ng bal, ayun na, bakbakan na, nagsulitong-lutong. So out of your, kung ano man prinsipyo meron ka, you may consider yourself a conqueror or whatever, or a soldier. Pero sa panlilinlang mo, hindi ka na naawa doon sa pamilyang naiwanan ng ama. No? Dahil lang sa nais kumita, ayun, napatay. Ito naman yung taga-Red Cross. Dahil sa habag doon sa mga nabibiktima sa barilan, ganda rin ikaw ay kaaway o kakampi, babarlin mo pa. Kasusunog ang kabahayan, hindi mapasok ng bombero, hindi naman kalaban yun. Papatayin nila yung apoy para hindi lumala ang babarlin mo. Where is mercy sa atin? So makita mo, tama yung definition ng mercy sa New Testament. Mercy should reside in our hearts. Ang puso natin dapat tahanan ng habag at tahanan ng awa. No? May nagkwento sa akin, yung isang tatay na siya ay alagad ng batas. Yung anak niya ay nasaktan. No? So, siyempre, bilang isang natural na hindi ka mamutuwa. Sabihin natin magagamit. So, gusto niya kausapin yung sumakit sa kanyang anak. Pero ang plano niya, pag nakita niya, balusin niya ng baril sa mukha. So, where is mercy? Where is mercy? Pagbulay-bulayan niyo po, gaano kahalaga ang awat habag sa ating buhay. Na tayo ba may kakayanan tayong magbigay? O ito ba ay kailangan nyo natin? Yung habag nito, yung awa nito. Okay. Sabi po ng Panginoon na tayo po ay magpakita ng awa sa iba. We should show mercy to others. Biblical example, yung Good Samaritan. So, ang kwento po ito ay yung may isang tao na nakahandusay sa kalye na ginulpi, no, pag pinaknakawan. So, nakahandusay sa kalye, may dumaan na pareseyo, pare, dahil tuguan,
bawal o hawakan ng dugo eh. So, baka magiging unclean siya. So, iniwanan niya. At kung sino-sino pa ang dumaan doon na tao na dapat bigyan siya ng tulong o pakitaan siya ng awa, hindi po ginawa. Pero yung Samaritano, okay, bakit Samaritan? Okay, ito po yung history. Ang Samaritan po ay mortal na kaaway ng mga Hudyo. Eh yung nakahandusay po doon, na kinulpi ay Hudyo. So, yung itong Samaritano, pwede naman yung iwan yun eh. Ba't ko pa pakitaan ng awa yan? Kaaway ko yan eh. Diba? Kahit mamatay na siya pero hindi. Pinakitaan niya ng awa, diba? Kinuha niya, ginabot niya. Dilan siya sa hotel, pagamutan, sa panagbayad ng kung ano-ano. Diba? Minsan tayo eh. Tayo dito sa mundo, ano eh. Kahit magkakapatid, nag-away-away, hindi tayo papakitaan ng mercy. Diba? Sa Jude 1, verses 20-23, it says, "Be merciful to those who doubt." Ito, gusto ko to. "Save others by snatching them from the fire. To others, show mercy mixed with truth." So, pagtuunan natin yung pansin na nasa gitna. Save others by snatching them from the fire. So, dito ko nakikita yung mag-asawa. Si Kuya at saka si Ate Joanne. Na minsan maraming taong naiilang, natatakot, minsan sabihin natin naiinis o nasasakal sa kanilang ginagawa. Pero ito lang po yung nais nila. Save others by snatching them from the fire. So, I've never seen people na iniiyakan nila yung tao na hindi naman nila kano-ano. So, dahil lang sa awa na gusto nilang maligtas, gusto lang maiparamdam yung habag ng Panginoon. While yet on top, sasabihin, nasasakal na ko kayo. So, check your heart. So, ang nanay ko, hindi man natin kasama dito sa tahanan ng Panginoon, pero kasama po siya sa ibang tahanan ng Panginoon. Siya yung nakita kong nanay, na pag nagdasal, halos lahat ng tao dun sa barangay namin pinagdadasal niya. So, minsan antok na ako. Bakit mo ba kasi pinagdadasal niya? Patay na yan, hindi mo man kaano-ano, may atraso pa nga yan sa'yo. No, let's pray for her. So ngayon ko nakita yung value mo. No? And showing mercy to others by snatching them from the fire. One of that is by praying for them. Okay, ito pinakamatindi sa lahat. Matthew 5:44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Bilang isang Kristiyano, yung pag-uusig, hindi na bago sa atin yun. Nakukutsa kayo. Anong sabi ng Panginoon? Pagdasal mo, kaaway mo. Kaaway mo, ba't ko ba yung pagdadasal? Pwede ko siguro yung pagdasal para kunin na ni Lord. No? Pero hindi ko pagdadasal yan para malit. Kaaway ko nga. Pero grabe ang sinasabi ng Panginoon. Kaaway mo, ipagdasal mo. No? Love your enemies. Ang kaaway mo, mamahalin mo. Eh, gusto mo nga, sabi nga ni Jenny, champal-champalin eh. Tapos mamahalin mo. Ipag-pray mo pa. Diba? Wow eh. Diba? Wow. Tanong ko sa inyo, pagdadasal nyo ba si Napoles o mamahal mo siya? Diba? Sige. So, alam mo po, yung mga ganitong bagay na nangyayari, no? Kahit mga bagay-bagay na hindi na ayaw natin, no? Katulad ng yung PDAP scam na yan, o yung mga taong sanggot dito, o kung sino man yung pumatay ni Davantes, no? O ano man yung mga nakagawa ng krimen. Yes, these people should put to justice. Pero dyan din masusukat yung pagmamahal natin sa kanila. No? Siguro kung may isang anak ng Diyos na nakilala si Napoles at ngayon ibinalita ang magandang balita tungkol kay Jesus, siguro hindi siya masasagot sa bigat. No? So kayo, examine your heart. Na kung ang kapitbahay mo ay nasa black sa bagay na hindi maayos, hindi tama, hindi matuwid. Kung ikaw nakakakilala sa Panginoon, ano kaya ang pwede mong gawin para siya maligtas?
No? Diba sabi? Save others by snatching them from the fire. Yeah. The reason why you were here, kung kawanti man tayo ngayon, because you were saved. Someone snatch you from the fire. Kaya kayo nandito. Paano George? Kung ikaw ay kiniliti, dinunatan ko dito sa balikat, at ikaw ay nandito ngayon, di ba yan habag ng Panginoon? Awa ng Panginoon sa'yo? Mahirap man ng sitwasyon, pero si George po, ay sinaksak po yan ng 5 beses dito. No? Ewan ko, anong dahilan? Inuman lang ho. No? Ayun. Nandito siya ngayon, buhay. Nagpupuling sa Panginoon. That's God's mercy. Diba? Okay, love your enemies. Okay, mga kapatid. Ulitin ko po. Pagbulay-bulayan yung puso niyo ayon sa kahulugan ng mercy. Sa puso niyo po ba ay nananahan ng mercy, habag o awa sa puso niyo? I'll confess, konti lang. Sa mga kasel group ko, alam nila ito eh. Nung may mga project sa COAT, nagka-problema, talagang dive yung sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharap sa kliyente ko dahil laki ng pagkakautang ko eh. Daan-daan dito. Alam mo yung literal na pagkasalubong ko yung kliyente ko, may iwas ako. I hated that feeling. So, I pray to God for mercy. And, kaya sa akin, itong lesson na to talagang tagos na tagos ang puso sa akin. So, iniiyak ko nga noon, Lord, sabi ko, bakit yung mga ibang tao galit na galit sa akin dahil nagkautang ako? Yung mga tao rin daan-daang libo din yung utang sa akin, hindi nga nakarating na masamang salita sa akin. Kaya parang ito sa akin dito. So, yet again, nandito ako, dito sa God's mercy. Okay, ano po ba ang nakita po natin, sabi ng Panginoon na tayo daw ay mag-ising natin ng awa, mag-ising natin ng mercy, at magpakita tayo ng habag sa kapwa natin. Ang tanong ko, ilan na, sabi ng Panginoon, magpakita ka ng pagmamahal sa kaaway mo. Madaling mahalin ng kaibigan mo madaling mahalin ng asawa mo o mga anak mo. Pero ito, mahalin mo kaaway mo. No? Diba? Paano mamahalin mo binasted ka nung araw, diba? No? Ayun. Okay, love ng enemies. Wow. So, sa akin, wow na wow ito. Save others by snatching them from the fire. Okay, my dear friends, suriin natin muli ang ating mga puso. Kung hanggat ng Panginoon na tayo magpakita ng awa sa iba, ang tanong ko, ano mapapala mo? Anong mapapala natin? What's in it for me? Diba, bakit kailangan ko magpatawad? Bakit kailangan ko magmahal? Lalong-lalo na yung kaaway ko? No? Bakit kailangan kong magkaroon ng pusong maawain? God blesses those who are merciful. Sabi sa ito yung Beatitudes. Ito yung mapalad o ang mapalad. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Wow. Diba? Parang, ganito yun, kung anong ibinigay mo, o kung anong itinanin mo, sa inyong aking. Blessed are the merciful, for they will be shown. Ibig sabihin, kapag ikaw pala ay nagpapakita ng awa, ikaw ay mapalad. I'll give you an example. Alam mo yung World War II? Diba? Pangalawang digmaan. Sino ang nandigma sa amin dito noong 1948? Hapon, diba? At halos lahat ng sinakop ng Hapon ang Southeast Asia. Ginera nila yan. Talagang nirape nila ang bawat bansa ng kanilang sinakop. Hindi ba nila?
Pero after World War II, sa panahon natin, nasaan na po ang Japan ngayon? Bakit po sila mas maunlad? Bakit po sila mas maunlad? Tayo, biktima ng World War II, humahabol sa kaunlaran kumpara sa Japan. Pero bakit po? Even Korea, isa rin ang Korea na lumusog sa atin ng World War II. Pero yung dalawang bansa na yun, napakaunlad. Tanong po kung bakit. Ang Pilipinas po hanggang ngayon, karamihan, nabubuhay pa rin din sa galit ng World War II. At ang Japan, binayaran na po nila, o binabayaran nila hanggang ngayon, even Korea. Alam mo yung highway mula Apari hanggang Manila, yung Maharlika Highway? That's Japan-Philippines Friendship Highway. Bayad po yun nila sa pagkikira. So karamihan naman nakikita yung mga proyekto na sponsored by Japan. Bayad ho nyo yun. No. Kaya ho na-invento yung noodles. Dahil kailangan nila mag-survive sa gera. And yet, they overcome that. Mas umunlad ang buhay nila. Anyway, sa individual na buhay natin, no, yung tao na lang sa tao, wag na yung bansa sa bansa. Yung kagalit mo, yung tao ng kapi sa'yo, na ilang taon mo nang kinaiinisan. Ikaw, nakihinagpas ka pa rin sa galit mo, pero siya, enjoy na siya sa buhay mo. Tapos lumalago na yung buhay niya, ikaw, nagkingit-ngit pa rin. Tapos hindi mo napapansin yung buhay mo, nalulukmok mo. Bakit? Mercy doesn't reside in your heart. Eh, ano yan? Alam buhay ko po yan. Dahil I grew up with them. Yung mga kapatid ko, bully. So, lumaki ako, galit ako sa kanila. So, took me years para matanggal mo. So, yun po. Muli, tatanungin ko. Suriin po natin ang mga puso natin. Kung ang habag ba ng Panginoon ay manunirahan sa inyong puso. Kung yung awa, yung compassion. If you can, from your situation right now, can you love deeply? Kung kayo yung mga nanay o babae, yung sinapupunan nyo ba ay talaga nag-represent ng mercy? Yan yung mga anak ninyo. Are you extending mercy for them? Kahit na minsan makulit ang mga anak nyo. Yung woman, kaya nga, woman, you are a living mercy of God. Tapos ako yung tahimik. Ayun, hindi guys. Nakunawan niyo ba sinasabi niyo? Ayun. Buti naman. Ayun, makikinig na magulit. Thank you. So, ayun po. Sabi po ng Panginoon sa Matthew, doon sa anturo niya, kung sa Matthew 5, diba? Kung kayo pupunta sa akin na mag-aalay ka, pero meron kang kaaway, iwan mo yung alay mo, bumalik ka doon at mag-usap kayo, magkapatawaran kayo. So, kaya po, ang hamon ko po sa inyo ngayon, no? Natutuwa po at lahat po tayo nandito. You deserve to hear this. Sa pag-uwi po natin sa ating tahanan, balikan po natin yung mga taong sa tingin natin nangangailangan ng ating habag. Balikan po natin sila. No? Nasa si Lydia. Ayun, meron kami kakausapin namin sa mamaya. Kasi nung Friday kasi, period niya. Pag nag-period siya naman, nanginimipid sa sakit. And siya, bilang kasama namin sa bahay, at luto pa siya ng pagkain namin. So, naiiyak kami doon. Sana, hindi na lang, pinagpahinga na lang sa amin. So, ayun po. So, that's mercy. Ako rin overwhelmed ngayon sa mercy. Dahil marami pa rin akong babalikan ng mga tao para humingi ng tawad. Kaya din po, sa pag-uwi natin ngayon, iisip po natin, patawarin po natin kung sino man sila. Dahil ang kapatawaran ng Panginoon ay yun nga, sabi nga ay beyond east and west. Kasing taas ng langit. So kahit man lang 1/4 po doon, kahit yung katiting noon ay makuha po natin. Ano po? Okay? So let's go home and have peace with our neighbors.
Now let's go home and peace with our loved ones, magulang natin, kung nasuman man natin sila. Ulit po tayo ngayon ng may punong-puno ng mercy ng ating puso. Panginoon. No? Kaya George, patawarin mo na siya. Okay, maraming salamat po at naway yung habag ng Panginoon ay napasa inyo. Manalangin po tayo. Okay, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, at napakadakila niyo, Panginoon, at ang habag niyo ay higit pa sa bilang ng mga ulan na pumapatak ngayon, Panginoon. Lord, yung mga taong wala po ngayon, mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, ipakandam mo sa kanila ang habag mo, Panginoon. Ipakilala mo kayo ay Diyos na punong-puno ng habag, Panginoon. At Lord, kami po ay lumalapit sa inyo araw-araw, Panginoon, at humahawak, Panginoon, sa habag mo, Panginoon. Imbis na sa patalim kami kumapit, Panginoon, sa inyo kami kakapit, Panginoon. Sa habag mo kami kakapit, Panginoon. O Lord Jesus Christ, the only Son of God, have mercy on us. Amen.